Multiple weather systems have been bringing rain to the several parts of the country, and for the latest, we have our News 5 weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, okay. Ano-anong weather systems ito? At maraming kinabahan kasi noong January 1, may ibang bahagi ng Metro Manila ang inulan, Alvin. Okay, yes Lord, meron tayong mga active weather system na ngayon, pero wala naman tayong bagyo o low pressure area dahil bihira na tayong magkaroon ng bagyo kapag January at February dahil medyo malamig na nga yung panahon. So yung ating rainmaking na weather system ngayon is yung ating tinatawag na shear line at yung ating easterlies. And itong ating northeast monsoon o yung ating amihan. Yung ating amihan, yung medyo malamig na hangin natin. So mostly affected niya ng malaking bahagi ng Luzon. Pero yung concentration ng mga pagulan yan ay nandito sa eastern side, ang areas ng Aurora and some portions ng Isabela, maging dito sa northern part ng Luzon. And ito pong ating tinatawag na shear line naman ay nakaka-apekto dito sa areas ng Eastern Visayas, kasama na po dyan itong areas ng Bicol region, maging dito sa area ng Mimaropa. So, ito pong ating shear line ay active, habang active din yung ating amihan in the next few days. So, nagkukos po yan ng mga pagbaha, ng mga flash floods and landslides. So, mag-ingat po tayo sa mga possible effects nito. And Lord, usually kapag January 1, meron talaga tayo mga pag-ulan. Kahit medyo wala tayong active weather system dahil mausok. So yung mga usok natin, nagkakaroon yan ng tinatawag nating yan yung kinakapitan ng moisture sa hangin. So tumataas talaga yung ating chance ng pag-ulan kapag January 1 and maliban dyan, if ever wala tayong ulan, malawak yung ating fog or in this turn is yung tinatawag nating smog. Yes, Lord. Alvin, nabanggit mo kanina easterlies. Siguro marami magtataka, easterlies hindi ba sa summer lang yun? Kaya may mainit na hangin yun, di ba kadalasan? Yes, Lord, yung ating easterlies ay whole year round naman yan. Okay. Ang easterlies, ang other word dyan is yung tinatawag nating trade winds. So dahil sa pag-ikot ng ating earth, laging active yung ating easterlies. So ngayon, kaya tayo nagkakaroon ng pag-ulan kapag nagkakaroon yan ng bali o yung tinatawag nating tropical wave. Ito po ay nagpapaulan ngayon sa areas sa Zamboanga Peninsula and some parts ng Mindanao. And isa pa ang epekto ng ating easterlies, since mainit po yan, at pag tumama naman yung malamig na hangin, yung nagmumula sa ating amihan o northeast monsoon, so nagkakaroon niya ng interaction. So hot and cold, nagkakaroon tayo ng mga clouds or mga kaulapan. So yun naman ang tinatawag nating shear line. So yung pagitan ng kanilang banggaan, doon tayo active yung ating mga pagulan. So since mainit versus malamig, yung linya niyan, yung ating shear line, so yun po yung nagpapuna naman sa ilang bahagi ng ating bansa. Lord? Alvin, I know January 5 pa lang, pero kailan kaya unang papasok yung unang bagyo ng 2026? Ma'am Denise, sobrang bihira ng bagyo natin kapag January hanggang February. Usually, nagkakaroon na tayo ng active na bagyo. Last time I remember is yung pag-visit ng Pope sa Leyte is April na. Early first quarter na ng taon. And so, yun yung pinakamagang recent na naalala ko. Pero usually yan, pagpasok na ng March, pag unti-unti nang umiinit yung ating panahon. And then last year, June pa tayo nagkaroon ng bagyo last year. So medyo late ang bagya. Pwedeng late na lang siya forever sana, no? Sabihin ko yung mga may lakad this weekend. Ay, nako. Oo, Alvin, kasi may iba dito, magba-birthday sa may La Union. Ayun. Tutuloy sa Flotsam and Jetsam Artist Resort. At pinodcast mo? At naghahanap daw ng magtuturo ng surfing sa kanya. Kung sino siya, ilihim na lang muna natin yun. Ano? May clue ka ba kung sino yun? Ang pangalan niya ay Tugma. Tugma sa buwan. Sa buwan. Aba. Oo. Alam na natin kung sino yan. At ikaw na lang bahala sa kanya. Ang ating News 5 weather frontliner, Alvin Pura. Maraming salamat, Alvin. Happy New Year. Happy New Year po!